So tapos na natin mapalitan. Ito lang yung mga resistor na napalitan doon sa board na ano ito. Ito yung board natin. Okay? So mga potentiometer kinalas ko na rin. Papakita ko sa inyo yung sira. Ito yung mga nasira. So pihitin natin pakanan. So nakasagad sa kanan muna yan. Tapos titistirin natin. Yan, wala. Tapos wala din, open. Tester natin, okay naman. Then itong ano natin. Ano yan, sige. Mamaya na lang. So dito wala din, open na, kabila. Open na, sira na to. Yung ano, totally wala ka na makuhang resistance sa kanya. Try natin tong isa naman. Pihit natin pa kanan. Check natin. Ayun, meron pa. Hindi na pantay. So, kung titingnan nyo yung reading ng resistance nya, hindi na pantay. Dito, halos ano na, naka times 1 tayo. Halos nasa 4 ohms dito. Nasa, ano yan, 70 ohms. Magkaiba na po yung resistance nya. So, magkaiba ng tunog nyan. Tandaan, ang ganitong potentiometer ay stereo. So maaaring isa dito left or right, ganoon, o vice versa. Sa kabila naman, ayun, okay yung kabila. Ganoon din. So pag ganito, hindi na pantay ang tunog pag ginamit nyo to. Defective na. Ito talaga as in open na. Itong isa naman, pinihit ba natin pa kanan? Ayun, dito tayo sa kabila. So pag pa kanan, dito lahat ang ano yan, check gitna at saka ano. Okay, kabila. Ganon din, open yung isang linya mga boss. So tingnan natin, ano ba ditong sira? Ito, open ito. Sabi nila, sabi ng mga eksperto dyan sa comment section, madali lang yan boss, isprayan mo lang ng contact cleaner yan, okay na. So tama-tama may binigay yung customer natin na viewers din natin ng contact cleaner. Ginamit niya to sa potentiometer niya, hindi naging effective kasi sa labas niya in-spray. Subukan natin ito muna, try natin ano, isprayan. Lakas ng ano niya tapos pihit-pihitin natin. Tingnan natin kung ang ano nito, ang amoy nito para siyang ano para siyang lighter fluid lang din na pressurize. Yan. So pinihit natin, baka sakaling gumana. Tingnan natin kung gaano ka-effective yan. Meron din tayong WD-40. Yan. Ako naman pag ganito, palit na lang mga boss. Pero dahil nag-suggest yung mga viewers natin na ano, yung ibang eksperto dyan sa comment section na contact cleaner lang ang katapat niyan, ayos na yan. Wala pa rin. So ito yung defective na part wala pa rin mga boss. So in-spray natin ang contact cleaner, ginalaw-galaw natin, wala pa rin. Ngayon subukan natin yung WD-40. Sabi naman ng iba, WD-40 lang ang katapat niyan, tapos ang problema mo dyan, sabi nila. So subukan natin yung mga sinasuggest nila kung totoo, kasi madali lang naman kasi mag-comment na ganito ang gawin mo, ganito. Madali lang magpanggap na expert ka, madali lang magpanggap na magaling ka, madali lang magpanggap na marunong ka. Ngayon, kung papangatawan mo yung sinasabi mo o yung claim mo, ibang kwento na yun, di ba? Madali lang, kahit ako sabihin ko dyan sa comment section, astronaut ako, piloto ako Kaya kung gumawa ng pison madali lang naman sabihin yun Pero kung babakapan mo yung sinasabi mo, yun ang napakahirap, di ba? Ibang kwento na yun. So subukan lang natin, total meron naman tayong time. WD-40. Kasi ayon sa kwento, WD-40 lang katapat niyan, ayos na. At meron din ng mga nagbablog na isprayhan lang ng WD-40, ayos na. So ito, ayan. Sige nga, try natin kung totoo. Wala pa rin. Wala pa rin yung
linya na sira talaga. So ibig sabihin yan mga boss, ang katotohanan dyan dito sa ganito, kapag ubos na yung carbon o pudpud na yung carbon, wala na talaga, hindi na kaya yan ng mga ganyan-ganyan. Yan ang katotohanan. Ngayon kung maniniwala kayo sa ganon, okay lang din yan sa inyo mga boss, choice nyo naman yan ako naman, ang pinaka the best talaga dito, palit. Pero may mga instance naman na nagiging effective to. Halimbawa, pinasukan lang ng dumi ito sa loob, kaya nagkaroon ng kaluskos. Pinasukan lang ng dumi, nispehan mo. So dahil sa lakas ng buga niya, matatapon niya palabas yung dumi, madadrive out niya yung dumi, pwede siyang gumana. Pero pag carbon issue na, yung as in yung carbon na talaga yung naging problema, wala nang solusyon dyan, palit talaga. Ayan oh, diba? Wala na talaga mga boss. Pag kinalas natin to, kailang asa na ba yung, tingnan natin yung part na to na sira. Kasi minsan carbon na talaga problema nito. Baba natin ang konti. Yan. Dito kasi yan wala na pansin nyo, titisilin natin, wala na, meron ng konti. Ito meron pa. Yan. So sira na talaga. Pag ganyan palit, yan po talaga yung problema. Ang ano kasi nito, may tumatawag ata dito sa cellphone. Nakikita ata. So ito kasi ang ano dyan ayusin natin para sa kaalaman din ng mga hindi pa alam. Sa mga alam na, ayan. So pagdating dito, yan kasi nakaipit lang yan, carbon kasi ito carbon yan. So pag naubos na yan o napupudpud na yan, yan, nawawala na yung contact papunta dito. Ganon din sa kabila, minsan dito sa gitna nauubos din yan kasi yung kamay na yan sa katagalan, kakaikot-ikot niya, nauubos niya yung carbon deposit dyan hanggang sa hindi na siya gagana. Yun ang katotohanan dyan. Sa mga ganitong mga contact leader, WD-40, may time naman talaga na effective yan, pero hindi lahat ng oras i-sprayhan mo ng WD-40 or contact cleaner ay okay na. So sa mga nagsasabi na contact cleaner lang ang katapat sa mga ganito, hindi po accurate yun. Hindi po laging ganon. May time talaga na pag sira na palitan. Bakit ko ba nakwento to? Kasi meron din mga nagmamagaling sa comment section. Nagsasabi na ba't kailangan pampalitan, pwede namang isprayan lang ng contact cleaner yan, dagdag gastos lang daw. Naku, baka balang araw. Naintindihan ko naman kasi yung mga nagko-comment ng ganon talaga, alam ko na hindi technician. Kumbaga, nagmamagaling lang, umiipa lang, kumbaga para sabihin na magaling sila, nagpapanggap lang na technician. Kasi kung kapwa ko technician ang nakapanood, alam naman nila yung sitwasyon nito. Pinaliwanag ko lang kasi minsan may mga tao din na naniniwala. Ano daw? Medyo busy tayo. May